Okay, praise the Lord. So, we are continuing sa atong series entitled, The Righteous Shall Live by Faith. Ang mga matarong magkinabuhi diya sa pagtuo. So, this morning, we are going to talk about a message nga naguluhan og the saving faith of Abel. Ang makaluwas nga pagtuo ni Abel. Key passage na sa Hebrews chapter 11, Hebrews 11 verse 4. So atong dungan ang pagbasa bigson, atong key verse, and then una sa English, mo-follow ang Cebuano. Ready, go. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain offered. Through this, he was approved as righteous, with God testifying concerning his gifts. He still speaks through his faith, though he is dead. Tungod sa pagtuo si Abel, mihalad ngadto sa Dios sa labaw ka maayo nga halad kaysa kang Cain, nga pinaagi ni siya gipamatud-an ingon nga taong matarong. Ang Dios nang matuod dinhi diya sa pagdawat sa iyang mga halad. Apan tungod dinhi bisan og siya patay na, siya nagsulti pa gihapon. Let us all bow down our heads as we pray. Amahan nga lang yun, salamat Ginoo sa lain na sa mensahe nga among mapaminawan. O gini Lord, we are praying, ikaw Holy Spirit, pasabot ka namo, magalamdag sa among salabutan, patinaw ni ini, diya sa among mga kasing-kasing. We pray Ginoo nga masabta na mo kini, o mag-abot kini ka namo as a powerful revelation, as a life-changing truth, O God. And we pray Ginoo nga kami dili lang mga yanong mga tigpaminaw, kundi mga tigkinabuhi sa imong mga pulong. Ug sa ingon kami makadukod sa among kinabuhi diya sa ligong pundasyon, ang solid rock foundation nga mao ang imong pulong, O Dios. In Jesus' mighty name, can everybody say, Amen, Amen, Amen. So, nini mga mosunod nga mga Sundays bigsoon, we will be talking about faith. O atong chapter nga atong pagkatunan bigsoon mao ang chapter 11 of the book of Hebrews. O atong makita bigsoon nga atong pag-isutan ang mga men of God or mga Bible characters nga nag-exhibit sa pagtuo, no, nga nakapahimuot sa Ginoo. We have learned last Sunday nga without faith it is impossible to please God. Amen? Without faith, it is impossible to please God. We have already known nga sa Dios walay butang malisod, walay butang imposible. Pero naday mga butang, naday usa ka butang bigsoon nga imposible sa Dios. Ug ang maong butang bigsoon nga siya mahimuot, imposible nga siya mahimuot sa mga tao nga walay pagtuo. Okay, so ang Book of Hebrews bigsoon, chapter 11, naghisgot sa mga men of the Bible or mga men of God nga nag-exhibit o nagpakita sa ilang pagtuo sa nakalaing pamaagi. So, ang pagtuo na ibigsoon, pwede rin siya natong ikapadayag sa nakalaing pamaagi. O dinhi ato makita nga kini mga Bible characters nga ato magisgutan, beginning ni Abel, atong masuta o atong ma-learn o ma-discover nga ang pagtuo di ay can be expressed, can be exhibited in many ways sa nakalaing pamaagi. So karon bigsoon atong isgutan ang pagtuo ni Abel. O sa atong title, atong gititulan og The Saving Faith of Abel, tungod kay ang iyang pagtuo bigsoon foundational kayo para sa kaluwasan, para ang tao maluwas. Okay, so ato makita bigsoon nga sa of all Bible characters nga gisgutan diha sa Book of Hebrews chapter 11, giuna gyud si Abel. Ug I believe nga giuna siya dili lang kay chronologically
siya mo dapat iuna tungod kay siya mo ipinakakaraan nga nag-exhibit sa pagtuo. But I believe nga siya may giuna tungod kay ang iyang pagtuo gikinahanglan nga masabtan nato unsa ang pagtuo nga makaluwas nato. Amen? So, muna yung atong gititulan og the saving faith of Abel. Ang makaluwas nga pagtuo ni Abel. So, balikan nato atong key verse. Tungod sa pagtuo si Abel, mihalad kadto sa Dios, sa labaw ka maayo nga halad kaysa kang Cain. Pinaagi ni siya gipamatud-an ingon nga taong matarong. Ang Dios nang matuod ni diha sa pagdawat sa iyang mahalad apan tungod ni bisan og siya patay na, siya nagsulti pagyapon. So ato makita bigsoon nining duha ka tao, Abel ug si Cain. Ato makita rin bigsoon ang the tale of two offerings. Ang istorya may tungod sa duha ka halad, duha ka matang sa halad, no? The tale of two offerings. Og sa paglabay sa panahon, nahitabo nga si Cain nagdala ngadto sa Ginoo sa iyang halad gikan sa mga abot sa yuta. Og si Abel nagdala usab sa mga kamagulangan sa iyang mga karniro og sa mga tambok nga bahin niini. So ato makita bigsoon ang duha ka offerings, duha ka type of offerings. The tale of two offerings, the story of two offerings. So kining offerings nga gihalad ni Cain ngadto sa Ginoo sa iyang ang halad nga gikan sa mga abot sa yuta. So mga prutas, unsa man ang mga abot sa yuta, it could be fruits, vegetables, or any kind of crops, no, nga gikan sa yuta. Og si Abel nagdala usab sa mga kamagulangan sa iyang mga karniro og sa mga tambok nga bahin niini. Okay. So ang Abel nga offering ngadto sa Dios usa ka karniro og sa mga tambok nga bahin niini. Karniro ang iyang halad. Okay? So these are the two offerings, no, nga atong paghisgutan karon nga gihalad ni Cain o gihalad ni Abel. The offerings of Cain and Abel represent two ways in approaching God. Okay? Ang offerings ni Cain ug ni Abel nagarepresent sa duha ka papaagi unsaon pag-approach ang Dios. Okay? Duha ka pamaagi nga unsaon pag-approach sa Dios. Okay? One is man's way. Ang usap pamaagi sa tao o tawhanon. And the other is God's ordained way. Ang usa mao ang pamaagi nga gimbutan sa Dios o gi-ordain sa Dios o gi-plano or gimbutan sa Dios nga maoy dapat buhaton. Okay? And then one is acceptable and the other is acceptable. Ang usa ka halad dili madawat-dawat, and the other is acceptable. Ang usa madawat gayud. Okay? So these are the two offerings. The offerings nga gihalad ni Cain ug ang offering nga gihalad ni Abel. Duha ka pamaagi sa pag-approach sa Dios. Ang usa tawhanon, ang usa gikan sa Dios, pamaagi nga gikan sa Dios. Ang Ginoo may nagbuot. Ang usa unacceptable, meaning dili siya madawat, and the other is acceptable. Okay. So atong isgutan karon bigsoon, the offering that is acceptable to God. Ang halad nga acceptable alang sa Dios. Okay. Og si Abel nagdala usab sa mga kamuwalangan sa iyang mga karniro og sa mga tambok nga bahin ini og gitagad sa Ginoo si Abel og ang iyang halad. Apan kang Cain og sa iyang halad wala siya magtagad. Busa na suko pag-ayo si Cain og nagbugot ang iyang dagway. Okay? So ang offering ni Abel usa ka tambok, usa ka karnero og ang mga tambok nga bahin ini. Matod sa Dios,
matod sa verse 4 to 5, Genesis chapter 4, verse 4 to 5, gitagad sa Ginoo si Abel ug ang iyang halad. Meaning, gi-accept, no? Gidawat sa Ginoo ang halad. Gidawat sa Ginoo si Abel ug ang iyang halad. Apan kang Cain ug sa iyang halad wala siya magtagad. Okay, so ato makita bigsuon ang usa ka halad gidawat, gitagad, accepted, while the other offering was not accepted. Rejected siya. Unacceptable siya atubangan sa Dios. Okay. Busa ang resulta, nasuko pag-ayo si Cain ug nagbugot ang iyang dagway. Nagbugot ang iyang dagway tungod kay na-rejected siya. So mao mo ginay kasagaran nga tendency, no, o natural reaction kung ma-rejected ta. Wa man gud siguro magkinatawa nga after siya ma-rejected, no? Mag-uol magyud na, maglagot. Usa ka ulitaw mangulitaw nga to sa usa ka dalaga, kung dili sa sugton unsa may iyang bation? Masuko. Ang uban di tali masuko, no? Kana mag-uol. Or mag-uol. Uban maghubog-hubog, no, kay wa siya sugta. Hallelujah. So ang uban malunod sa kaguol nga wa sila sugta. Kung sugton gani, pirting lipaya. Pirting murag sa uban pa, kay sulti sa uban murag kunog naglutaw sa hangin inig uli, no? Nga gisugot siya. Pero wa gani sugta, huy-huy kay kabaga. So, mausap na kung mga play kang trabaho, kung ingon ang nag-interview ni mo, you are now hired. Lipay kayo ni uli. Pero yun nga, sorry kayo. Anang puno nami, no? Ni uli ni mo, huy-huy kay kabaga. Tungod kay wala ka madawat. Kung dili ka sugtod sa babae, okay ra na, kaya napamailaing babae. Kung dili ka dawaton sa trabaho, okay lang na, kaya napakailaing ka-applyan. Huwag yung dawat mo, pwede ka magnegosyo. Pero kung mga butang na gani, mga matters na gani, may tungod sa atong relasyon sa Diyos, it is a big thing, no? It is a huge nga butang, dako nga butang, kung dawaton ka or dili dawaton. Because it involves our eternal destiny. It involves our eternal destination. Na-eternal consequences ang dawaton ka sa Dios or dili ka dawaton sa Dios. So, na-eternal consequences. Hallelujah. Ngunang giingon pa sa uban, masayop na kuno ka sa pagpili sa imong mahimong mabana o mahimong maasawa. Kay kutob ra man na sa kalibutan. Kay mo bitaw, till death do us part. Pero ayaw gyud kasayop sa pagpili kinsa imong simbahon o sa pamaagi sa imong pag-approach sa Dios. Amen? Okay. Kay no return, no exchange na magod. Hallelujah. Once mamatay ng tao, ingon ang Bible, ang gibutan ang tao, mamatay sa makausa, and after that, siya paghukman. Okay. Ang pangutana bigsoon, did Cain and Abel knew the God-ordained sacrifice? Ang pangutana, ang dakong pangutana, nahibalo ba si Cain o si Abel sa ginbutan sa Dios nga matang sa halad nga maoy iyang dawaton? Ang Bible wala magsulti kanato pero naghatag kanato og hint unsa ang ilang nahibawlaan. Okay? Number 1, let us go back
sa wala pa matao si si Cain ug si Abel. Okay? Let us go back sa nahitabo sa ilang ginikanan nga si Adam ug si Eve. After si Adam ug si Eve nakasa, we knew what happened. Genesis chapter 3, gilansisan sila sa yawa, pinagi sa usa ka serpente, nga pakaunon sila sa bunga, sa kahoy, nga gidili sa Ginoo nga ipakaon kanila. But somehow, na-convince sila sa pagkaon sa bunga, sa kahoy, nga naghatag sa kibalog sa maayos dautan, tungod kay ilang disregard ang warning sa Ginoo nga kung mukaon sila, mamatay gayon sila, ila hinong follow, ila hinong tagaan o dakong pagtagad o importansya, ang bakak sa yawa nga nagaingon nga dili sila mamatay, hinoon, mahimo silang sama sa Dios nga makaibaw unsay maayo o unsay dautan. So, in short, bigsoon, nakasa sila, ni disobey sila, niya. Right after, nakasa si Adam o si Eve, ingon ang Bible sa verse 7, mo ni ang ilang initial reaction. Unya, nabuka ang mga mata nilang duha, ni Adam o ni Eve, ug sila nakaamgo nga sila hubo. Busa, nagtahi sila og mga dahon sa igira o gihimo nila mga tapis, alang sa ilang kaugalingon. Grabe yun ang epekto sa sala, no? Kaya before sila nakasala, walay malis. Wala sila batia o kaulaw sa ilang pagkahubo, no? Wala sila batia o kaulaw, wala sila mubati o kaulaw. Okay? Pero right after nakasa sila, nabuka ang mga mata nilang duha. Nabuka. Og sila nakaamgo nga sila hubo. Once na realize nila nga hubo day sila, ang ila dayong miandam dayon ang ilang ingenuity, no? Kay na may yata ang Ginoo nga kanang gitawag nga innate nga kanang wisdom or kanang common sense or knowledge nga gikan sa Dios ngadto sa tao. So, mi-operate dayon sila, nag-iandam dayon nga hubo man sila, so dapat tabunan. Busa, nagtahi sila og mga dahon sa igira o gihimo nilang mga tapis alang sa ilang kaugalingon. So, mo na itsura sa kaong igira. So, mo na ang dahon sa kaong igira. Ila nang tagpi-tagpi abot, giunsa kanila pag tagpi-tagpi, wa pa man maimbento ang mga anglo, no? Wa pa may glo. We do not know, giunsa nila. Pero doon siya namigsoon nga si Adam was so intelligent nga tungod sa iyang intelligence, napanganlan niya ang tanang klase sa mga mananap. O dili lang kay napanganlan niya, na-memorize pag yun niya, ang mga ngan sa mga mananap. Hello? Kay niya, ingon ko na Ginoo nga, gitahasan sa Ginoo si Adam, paghingan sa mga mananap. Ya kung sa inga ni Adam, i-honor sa Ginoo ang iyang choice o iyang napili ngan para sa matag mananap. So naay intelligence si Adam nga gihatag sa Ginoo. Mausab ang matag usa kanato. Kining atong brain migsuon, grabe bang judaya ni kuan kanang underutilized. Kay matod sa mga pagtuon sa mga scientist, nga ang brain gani ni Albert Einstein, nga ma-consider to siya nga genius to si Albert Einstein. Pero according sa ilang pagtuon, 10% lang ang nagamit ni Einstein sa iyang brain capacity. Tato pa, kung 10% ay nagamit niya, grabe na kayo nag-discover, na kayo na mga formulas nga na create. Unsa nakakita, pila ka porsyento ray nagamit? We do not know. Kaya wa man tun sa mga scientists ang atong utok. Hanggang Einstein naman. Probably, na siguro sa mga 4% lang,
Haguban, 1% lang, kay hago kayo, no? We do not know. Basta nara sa range between to 1 to 10%. Kaya kung maabot ng 10%, pareha na tag ka-bright ni Albert Einstein. So tungod sa kasalanan na suppress, nahimong na-disabled ang capacity nga gihatag sa Ginoo para sa tao. Inay mo tupad. So napagid ay kay ika-bright igsoon. Napagid ay reserve capacity, no? Ako ba nung nagdali, mo agree, no? Hallelujah. Para sa ingon tong driver sa Rakal o Rabal, sa pot-pot dahil ingon siya nga, di ko siya butuong nga kini ko nung mani, baka bright. Kaya sige mo ko sila kaog mani. Ang ilang ko nung tinanom sa una, mani mo ko, sige sila kaog mani, wak mo ko sila mo bright. Basin, wak mo ko sila piton-tuon siguro po. Kaya, bisa ba kung siya kaka-bright, kung di ka butuon, di kaya po ka makapasar sa exam. No? Sa pagbisikang kakilaw o mani, kada adlaw. So, balik na bigsoon, no? Sa gibuhat ni Adam o ni Eve, nagtahi sila og mga dahon sa igira o gihimo nila mga tapis alang sa ilang kaugalingon. So, imagine bigsoon, ang dahon, pila ra ka adlaw ang duration niya na, ang iya bang, ang iyang kalig-on, after a few days, mulaya na siya, niya, mo brittle na hangtod nga, sige silang ilis, anak, kung mauto, kung ipasagdan pa sa Ginoo nga, mauto ay ilang mahimong tapis. Basin og, kayo pa man maimbinto ang mga glue ato ngayon na, kapag maimbinto ang mga tanod, basin siguro ilan na siya gihumod siguro, gipapilit na sa ilang mga lawas, aron to cover lang yun. Pero nag-ingon magud nga nagtahi sila. So, ano na doon sa ilang gigamit nga tanod. Basta, basig bagong tingali, no? Remember nga ang ilang nahimutangan, garden, so daghay available nga mga bagun-bagun, no? Nga pwede nilang magamit. We do not know for sure. Okay. So, mao na ilang hitsura. Pagkadungog nila, nga ang Diyos, nagpaingon sa ilang naimutangan, nanago sila. Nanago sila mo ito nga, gi-confront sila sa Diyos. After confronting them, after pronouncing all the judgment, ngadto sa bitin, ngadto sa lalaki, ngadto kang Adam, o ngadto sa babae kang Eve, nag-ingon ang Genesis 3:21, ug ang Ginoong Dios nagbuhat og mga bisti, nga panit alang kang Adan og sa iyang asawa, og iyang gibistihan sila. Kato pa, wala dawata sa Ginoo ang ilang gigamit nga, gitahi nga, kanang dahon sa kayong igira. Wala dawata sa Ginoo. I-reject sa Ginoo ang Calvary nga, ilang gihimo para sa ilang kagalingon. Hinoon, gibistihan sila sa Ginoo sa panit sa mananap. And remember, bigsuon, kung gibistihan sila sa Ginoo sa panit sa mananap, therefore, niatong adlaw nga si Adam ug si Eve nakasala, adunay mananap nga nakalas. Hello? Adunay mananap nga namatay. Hindi man mo pwede kuhaon ng panit sa mananap nga dili siya mamatay, di ba? So, kung kuhaon ang panit, kinahanglan, mukos yun siya sa kinabuhi sa mananap nga gikuha ang panit. And we do not know unsang klasiya sa mananap ang gikuhaan sa panit. But, according sa biblical nga historical accounts, ang karnero mooy the best nga kanang guess, no, kung mutag-antag-anta, kung unsay ilang unsa ning mananapa nga gihaw, we truly believe nga kini karnero, tungod kay ang panit sa karnero
maoy maayo kaayo himuon nga biste. Kay bisan gani sa karon ang mga panin sa mga karnero kuan na siya kanang precious na siya nga mga materials para himuon nga mga jacket or mga kanabitong mga robe para sa mga babae. Okay. So, ug ang Ginoong Dios nagbuhat og mga bisti nga panit alang kang Adan ug sa iyang asawa ug iyang gibistihan sila. So adunay nga nakalas nga mananap. Ang pangutana, pila ka mananap ang nakalas? Kaya ang usa ka karnero bigsuon I believe dili enough nga mo cover para kang Adam ug kang Eve nga lawas. Kay according sa pagtuon sa mga Bible scholars, ang mga tao di ay before sa flood, mas taller sila o mas bigger kaysa mga tao nga nabuhi after the flood. It was estimated nga ang mga tao daw nga nabuhi sa panahon nila ni Adam ug sa mga nila ni Abel ug ni Cain, ang mga tao daw moabot as high as 10 feet, 12 feet ang ilang size. Pero after sa flood, nagkaanam og gagamay ang mga tao. Tungod kay naay something na open sa atong atmosphere nga mas miinit ang planet Earth after sa flood ug nga mahinungdan nga kining init sa adlaw mao'y nakapadali sa aging sa lawas sa tao. Pabitaw na kana bitaw mga tao nga naa nagpuyo sa mga mabugnaw nga mga dapit, mas lindot sila kutis kay sa mga tao nga naa sa kanang tropical nga mga areas, no? Hello? Ano makatanaw ta sa ilang mga kutis no nga kanang puti ba niya kuan kayo hamis kay ko ta sana all, no? Pero kita ni Andres Pilipinas mo na ya matagibutang sa Ginoo. Pero doon yun ang bigsoon nga daghay kapuhan sa mga Pilipino. I-interview ang mga Japanese, mas gapuhan sila sa mga Pinoy, no? Okay, mo na nga mga ulitaw nga mga lalaki na pamoy pag-asa. Okay. So, I believe duha ka karnero ang naihaw or nakalas ni atong adlaw nga gibistihan sa Ginoo si Adam ug si Eve sa ilang hubo nga mga lawas. Okay? So, therefore, bigsoon, kini siya nga nahitabo kang Adam ug Eve. Ang gibistihan sila sa Ginoo, I believe, nga sa dihang nakaanak na si Adam ug si Eve, I believe, ila ning gisugilon ngadto sa ilang mga anak. Una nga to kang Cain. So, balik ta sa pangutana, did Cain and Abel knew the God-ordained sacrifice? The answer to this question is yes. Si Abel ug si Cain nahibaw sa gi-ordain sa Ginoo nga matang sa sacrifice. Nahibaw sila. Kay gi-relate na ni Adam ug ni Eve ngadto sa ilang mga anak. Unang-una ngadto kang Cain, because remember, Cain was the firstborn child. Siya may kinamagulangan nga anak ni Adam ug ni Eve. So, I believe igsoon nga sa ilang sa mga panahon nga si Adam ug si Eve maghalad og sacrifice ngadto sa Dios. I believe si Cain naka-observe og nakapangutana kay kini mga bata hilig baya ni mangutana, di ba? Ngano di ani, ngano nagbuhat man tani ani. Tubag di mo ang pangutana, ingon daw, ngano man di ay para asa man ni siya.
So bago na po yung pangutana, lana po ilaing isupot nga pangutana. So, si Cain nagsuon, as a firstborn child, nakakita siya, naka-observe siya sa mga pamaagi or sa the way nga si Adam ug si Eve naghalad og mga sakripisyo ngadto sa Dios. And yet, Cain, in the pride of his heart, refused to follow God's way because it did not make sense to him. Siguro, sa mind ni Cain, nga naman nga, kinahanglan pa man ni aning aduna na pa may mananap nga makalas. Nga nung kinahanglan magpaagayan pa man og dugo, aron ta maka-approach nga sa Dios. Para kang Cain, kuha kayo, misi kayo, para kang Cain, kanang kalat kayo, para kang Cain, kuha kayo, kanang mura bitog, brutal ra kayo. Just imagine, kung mananap pa imong halad, karniro imong halad, imo siyang anang gulgulan sa iyang liog ang mananap. Unya, magkadugo ang imong kamot. Nya, kuan kayo, dako kayo glimpyuhanan, daghag kayo glimpyuhanan, human sa halad, kay magkalat pa ang mga dugo. No? So, siguro para kang Cain, mura og dili acceptable para niya. Para niya, it did not make sense to him. Para niya, dili sensible para niya. Mapita ng giingon sa Bible, bigsoon nga, there is a way that seems right for a man, but in the end, it leads to death. Adunay usa ka butang nga maayo para sa usa ka tawo apan ang tumoy niya na, ang resulta niya na mao ang kaalautan o kalaglagan. Okay, si Adam ug si Eve, naa sila choice to make sa ilang panahon. It's either to follow sa gi-ordain sa Ginoo nga ang kauno na gyud nila katong mga prutas or mga vegetables nga gi-ordain sa Ginoo nga ilang kaunon. Except nga atong usa ka kahoy nga naghatag ang bunga nini kung kaunon sa kahibalo sa maayos dautan. Apan wa sila mo sunod sa kabubuton sa Ginoo. So ang si Cain sa iya na pud nga part, he was also confronted with the same choice, no? Kung mo follow sa kabubuton sa Ginoo, sa pamaagi sa Ginoo, or dili mo follow. Sama sa atong paagi, sama sa ang matag usa kanato, natay choice. Amen? Natay choice. Mabitaw nga, bisan ng atong mga ginikanan, mga Kristohano na, it does not automatically mean nga mahimo na sa pagkang Kristohanon. Na kay choice nga pagkahimuon. Kung dawaton ba nimo ang pamaagi sa Dios or imo bang i-reject ang pamaagi sa Dios? Napabalay bigsoon? Okay. So Genesis chapter 4 verse 6 to 7. Why are you angry, said the Lord to Cain? And why has your countenance fallen? If you do what is right, will you not be accepted? But if you refuse to do what is right, sin is crouching at your door. It desires you, but you must master it. So si Cain gidi ay, ang pagbasa ni sa English, Cain man, no? Pero may magbuot na to. Cain lang yapon bisag in English, no? So, gina siya sa Ginoo, if you do what is right, will you not be accepted? So nahibaw gini si Cain, unsay angayan buhaton. Pero he refused to do what is right. Unsay ingon sa Ginoo, but if you refuse to do what is right, sa to pa, nahibaw gid ay, knowledgeable gid ay si Cain sa angay buhaton sa pamaagi sa Ginoo, sa gi-ordain sa Ginoo nga pamaagi. But in the pride of his heart, he refuses to do it. Tungod kay dili sensible para niya ang pamaagi sa Dios. Hallelujah. So, the fig leaves of Adam and Eve and the fruit of the ground of Cain, nga gihala ni Cain, represent reliance on good works and self-righteousness to be made right with God, which are both unacceptable para sa Dios. Ito pa, na ay
similarity, no? Ang fig leaves ni Adam ug ni Eve, nga gitahi nila para tabunan ang ilang hubo nga lawas, ug ang halad ni Cain nga mga prutas o mga vegetables, puro sila nag-represent sa pagsalig, reliance sa good works and self-righteousness aron mamahimong matarong atubangan sa Dios, which are both unacceptable. Many times, nag-share ko sa gospel sa pipila ka mga tao. It is frustrating nga makadungog nga after you have shared the gospel, after you have explained to them sa pamaagi, sa pag-explain nga kada bang makasabot yun ang maminaw. Pero ang tubag, ang comment nga imong madungog, mingon ang mga tao nga kanang magbinugoy na lang ta kay kung dili dai ta maluwas pinaagi sa atong pakabuutan magdinautan na lang ta. Hello? Eh kuno para nila ang ilang human human understanding nga kung dili wa di gamit ang atong pagbinuutan, kung dili dai ni maoy basihanan sa nga mahimutang acceptable o right atubangan sa Ginoo, kung kini di atong maayong buhat, kini maayo natong kini atong kaulingon pagkamatarong, pagkabuutan, kinaiyahan, kung dili dai ni maoy basihanan sa atong pagkahimong acceptable atubangan sa Dios, away gamit ni so magbinugoy ta, magdinautan ta. Nakakuha niyo bigson? Kaya ang human heart yun, pride man yun siya bigson, rooted man yun sa pride na siya. Kada bang magtuo ka, magdahom ka, nga ang imong pagkabuutan, mo'y maka-absolto ni mo atubangan sa Dios. Pride yun na siya, so rooted in pride yun na siya. Hallelujah. Kanang ang mga dito sa Tamunok, may nakabig sa unang nakapatay, dating kriminal, pagawas niya, may nakashare niya, nakabig siya for a while. Patuloy ngayon na, pero wala po siya makapadayon. For a while, nakabig siya sa church. And then, sugod na siya og pamalita nga, naluwas na siya. Padungong na siya sa langit. Napasaylo na iya mga sala. Ang mga taga-Tamunok, ingon sila, in the pride of their hearts, ingon sila, mauban na yung maluwas, nga kanang nakapatay. So, sa ilang mind, di ina maluwas, oy, kanang nakapatay. Ang ilang unahuna, kami may maluwas kay nagbinuutan mi, wa may kapatay. Kaya mo na yung understanding ko sa mga tao, basta wala ka kapatay, wala lang ka manulis, wala ka mang-rape, o sa panadiha, okay ka. Luwas ka. Lipay ang Ginoo nimo, malangit yung ka. No? Bitaw na nga, mag-istoryahay ng mga tao diya sa haya. Kita ka, no, asa po katapain uno, kung mamatay ta, depende sa binuhatan. Depende na magunas kinaiya kun. Ang problema, tinuod mo jud ka kang maayon jud ka kinaiya. O imro nang unahuna maayo kang kinaiya o maayo kang batasan. Hallelujah. Kaya kung atong kinatong batasan pa may pasihan sa itong kaluwasan, maluwas ta o say dili, maluwas ta o say dili. Kaya mo show ba yun siya itong pagkadili maayong batasan? Hello, kisay yung agree na may gustoon. Kaya na yung tumaw sa ini nga atong dili mo. Hallelujah. Kaya bitang na mga yung pakilimos, na yung mga higayon nga, ganahan ka mo hatag, no?
Nakasabon mo hatag. Ay, sabi nga, di ka ganahan. Sa puton ka. Kanya, huwag mo na ibasihan. Sa panahon nga mihatag ka, luwas ka. Nasulat yung ngalan dito sa libro sa kinabi. Karoon kayo, nawa makasabon yung mahatag. Ngayon na pagkiliwas, ako gipapas sa punibungan dito. Paita. Sa Krisiyas, kalawasan. Hallelujah. Nag-gets niyo, Bigson? Nag-gets niyo, pero sa mga tao sa kalibutan, duwa pag yun na nila mag-gets. Frustrating nyo kayo, babitaw na nga, kinaangan, kung natay ampo sa atong mga loved ones, sa mga taong atong iampo, iampo kinato, nga ma-break na siya nga pride, sa pangunahuna nga ang ilang pagkabuutan, o kung pangunahuna nga buutan sila. Kaya ang pride, pangunahuna, nga buutan ka, mao man akong ginahuna sa una. Labi na, yung makasimba ko, wala mo ko simba kayo, pero kanang makasimba ko, lamias, paminaw, hindi uli na ko. Saro, di ko malangit, nga, simba, gulpo ko pa nagsa. Labi na, maka-appeal ko sa prosesyon, piniting, dako agos akong kalipay sa akong kasing-kasing, akong nauna, dako yung puntos. Dito sa grado na ako, dito sa class record sa Ginoo. Pero, sa dihang na-encounter na ko ang gospel, nakaingon ko, nakarealize ko nga kakawangan, wala gidi ay, wala gidi acceptable sa Ginoo, sa hatubangan sa Ginoo ang atong kaugalingong pagkabuutan o pagkamatarong. Unsang ingon sa Isaiah 64:6, each of us has become like something unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all wither like a leaf, and our iniquities carry us away like the wind. Ang atong mga matarong nga mga binuhatan, sama lang kini sa mahugaw nga pahiran. According sa Isaiah 64:6. Hallelujah. Okay? Ang pangutan ng Bigsoon, dili day malipay ang Ginoo, pastor, o magbinuotan ta. Malipay, tinuod, malipay. Pero ayaw basihi, ayaw himuang nga basihanan ang imong pagkabuutan, ang imong gituuhan nga pagkabuutan nimo, nga mao'y makaluwas nimo. Kaysa tubangan sa Ginoo, trapura gyud na siya. Hallelujah. Bisag unsa na imong the best performance nimo, the best act of righteousness nimo, ang tanaw sa Ginoo ni hugaw nga trapo. May performance ning hugaw nga trapo ay. Sugod sa the best ang imong performance, trapo ra yung gapon nga hugaw. So unacceptable sa standard sa Ginoo. So, unsa man ang standard sa Ginoo nga iyang gi-require? Ang standard sa Ginoo nga gi-require sa Ginoo is 100%. Kinsa man yun din Bigsoon ang nakaabot og 100%. Yung ako siguro pastor, murag 97 siguro ko. Gamay na lang siguro kuwang. 3% na lang siguro. Pero kung atong ibase Bigsoon, nakita na ko nga chart ba. Nga ato na ko nung kandak, atong kandak, magkuhan man na, mag-usap-usap man na siya, no? Natay na yung mga adlaw nga, maayo kay tag-kandak, na po yung mga panahon nga, miskandak. Nagibutang diha nga, dahil 20%, dahil 30%, dahil 40%. Pero para sa ako, Bigsoon, I do not know, o sa tinudan na yung nakaabot pa ta, o 5%. 3%. Kaya kini, wala naman siya, estimate naman siya, illustration naman siya. Pero sa tinud-anay nga kahimtang, I doubt kung ano na ba yung nakaabot na ito 5% sa sugdanan sa God's perfect standard. So ang required ang acceptable na sa Ginoo nga percentage is 100%. Kinsa raman ang nakaabot niya nga percentage Bigsoon? Sa tanan nga tao, sa tanan nga nahimugso nining kalibutana,
Sa sukod pa sa history sa kalibutan, kinsa man ka ang nakaabot ra ni ana na ng 100%. Right, si Jesus. Si Jesus lang yun ang nakaabot sa standard. Siya ra nakatuman sa balaod, 100%. Siya ra ang nakatuman sa tanan nga gi-require sa Ginoo. Hallelujah. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan nakasala, ang tanan nakasala. And that includes every one of us. Og has fallen short of the glory of God. Wa ta makaabot sa sukdanan sa himaya sa Dios. So tanan natong mga righteous acts, short siya, fall short siya of the glory of God. As it is written, verse 10 to 12, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. So, while ang mga tao sa kalibutan nag-iyon nga, maluwas na pinagi sa itong pagkabuutan o pagkamaayo, mo na gitudlo sa mga religion sa tibuok, sa mga religion sa tibuok kalibutan. Mga man-made religion. Ang relihiyon ni Cain, mo ni ang relihiyon ni Cain. Ang relihiyon ni Cain nag-promote nga maluwas ka pinaagi sa imong pagkabuutan. Pero unsay judgment sa Ginoo, unsay hukom sa Ginoo, unsay declaration sa Ginoo sa Romans 3:10 to 12, there is no one righteous. Walay matarong. Walay usa nato dinhi, nini nga lawak ligsoon nga matarong atubangan sa Ginoo. Kitang tanan nakasala. Wala makasabot, wala mangita sa Dios. Pulos ta mibiya, mitalikod sa Dios. Walay usa ka nato nga naghimog maayo sa atubangan sa Dios. So, ato makita bigsoon, Abel was declared righteous by virtue of his sacrificial offering. By faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God give approval to his gifts. And by faith, he still speaks even though he is dead. So, si Abel migsuon naka-offer sa Ginoo sa mas maayo nga sacrifice kaysa kang Cain. And by faith, he was commended. Siya gidayeg sa Ginoo. Siya gi-declare sa Ginoo as righteous when God gave approval to his gifts. So, ang approval sa Ginoo kang Abel is always connected sa iyang gasa, sa iyang offering, sa iyang sacrificial offering ngadto sa Dios. Ang iyang offering nga mao ang halad nga karnero. The offering of Abel is a picture of death and blood. So naay element naay element sa kamatayon o pagpaagay sa dugo. And it foreshadowed the death of Jesus and the shedding of blood of Jesus, of his own blood at the cross. So mo na siya bigsuon ang mo nang gidawat sa Ginoo ang offering ni Abel tungod kay kini nag-foreshadow, nagpakita, no? Sa umalabot nga kamatayon sa atong Ginoong Hesus dito sa cross ug sa iyang pagpaagay sa iyang dugo para sa katubsanan sa atong mga kinabuhi gikan sa kasalanan. Amen? Amen ba bigsoon? So he was declared righteous not because of his righteous acts, not because of his own goodness, not because of his own righteousness. He was declared righteous by virtue of his sacrificial offering. Amen. By virtue of his sacrificial offering. Amen. Amen. Naluwas siya, dili tungod sa iyang pagkabutan o pagkamayo. Naluwas siya tungod sa iyang paghalad sa karnero, sa halad
nga gi-ordain sa Ginoo nga mo'y angay niyang ihalad. Na ay pagpaagay sa dugo. Because in Hebrews chapter 9 verse 22 nagaingon, indeed under the law almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kung walay pagpaagay og dugo, there is no forgiveness of sins. Walay kapasayloan sa kasalanan. Therefore, while naghalad si Abel, si Cain ug si Abel, ang kang Abel karnero, ang kang Cain mga nindot kay mga prutas, no, mga dagko kayo nga mga ng watermelon, lami kayo tanawon nga mga mangoes, mga mangga, mga grapes, unsa pa nang mga lamian kayo nga mga prutas. Dagko kayo, no? Ang iyang mga kuan, ayang abot. Dindot kayo tanawon, di mo yung gihalad dito sa iyang halaran. Okay? Lami tanawon, no? Lami tanawon ang iyang mga halad. Namungingi nga mga prutas. While ang kang Abel, karnero, dugoon, na ay nagbuyo dito nga patay nga lawas sa usa ka mananap, dugoon, nagkuan pa, ang dugo bitaw, nag-anam-anam pa o spread. Nagtuto pa ang dugo gikan sa lawas sa giihaw nga karniro. So nga nung gi-reject man ang kang Cain, tungod kay ang kang Cain nga offering, walay element of shedding of blood. Wala makapaagay og dugo. Imo nang buko ng watermelon, duga ra sa watermelon ang muagay. Pero diri ang kang Abel na ay dugo, na ay kinabuhi, na ay kamatayon, na ay tabo. Because ang prinsipyo mo sa Ginoo, Romans 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So in order for us to approach God, kaya adunay kamatayon may tabo usa. Nay kamatayon, adunay mamatay. Og sa case sa Old Testament times, mo nang ang kinabuhi sa karnero mo ay nakalas. Amen? Ang kinabuhi sa karnero mo ay nakalas. While kang Abel, kang Cain, nindot tanawon. Mao man ay ganahan sa kalibutan gud kanang mga nindot tanawon ba? Kanang para sa ilang common sense, acceptable para nila. Acceptable gyud para sa mga tao sa kalibutan nga ang ilang pagkabuutan, ang ilang gituuhan nga pagkabuutan mooy dapat dawaton sa Ginoo. And the thought nga ang ilang pagkabuutan dili may basihan sa atubangan sa Dios, they will eventually be rejected on the day of judgment. Kung ma-found out nila nga ang ilang mga buutan nga kilang pagkabuutan, ang ilang pagkamaayo nga mo ilang gisaligan, gibasihan nga sila maluwas, will eventually be rejected. Sama sila. May tabuon niya ang reaction ni Cain nga nagbugot, nasuko, naglagot nganong ang iyang halad dawata mausab niya ang bation sa mga tao. Mabitaw na ang mga tao imong sultihan nga kanang imong pagkabuutan ug pagkamaayo dili man na siya acceptable sa Ginoo. Mabitaw na uban maglagot. Ha? Pataka. Kung wala di gamit, magbinugoy ta, magbinalito na lang ta. Tungkol kay ang heart sa tao, grabe yun ang garbo. Mao ginausa sa mga butang kinalang ma-break sa atong kasing-kasing. Kana pagtuo nga ang atong pagabuutan maoy nakaluwas nato. Na mga uban na praise the Lord nga anam-anam nga nakasabot na kay nagi kani uban nga bisag ato na mga magtutuo na
napay wa pa ma-break, no, nga pride sila kasi nga ang ilang pagkabuutan nakaamot gid sila, no? Siguro nakaamot siguro may pastor o mga 5%. Akong pagkabuutan murag nakaamot gyud to. Moto nga ang kamatayon ang blood ni Jesus murag 95% try na accomplish. Ang akong pagkabuutan, akong pagkamaayo mo ay nakaamot. May mugod ko buot, may mugod ko batasan gud. May mugod ko kinaiya, mana praise the Lord, nakaamot jud ko. Pero sa tinud-an ibig soon, wala ikay naamot. Wala kay naamot. Hallelujah. Do you believe that, Pigsoon? Do you agree with that? Wa kay naamot. Sa imong kaluwasan. It's only by the grace of God. Hallelujah. Praise God. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Mo na nga, aron ta maka-approach sa Dios, kinahanglan na kamatayon. Because the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, kamatayon. Mo na nga, naagay kamatayon. Naagay dugo. Because without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Unsang ingon sa Leviticus chapter 17, verse 11, ang dugo, mao ang kinabuhi sa living creature. Mabitay hinungdan nga, sa Old Testament times, even sa New Testament times, dili gyud ipa-consume ang dugo. Hello sa mga mahiligod sa dinuguan. Hallelujah. Hinundom ako, bago pa ko nga believer at that time, ngadto mi, nambong mi o kanang youth convention dito sa kining Tacloban or Palo, masiguro to. Asa man ang baras-baras? Palo pa na siya? Tacloban na, no? Tacloban na. So, tambong mi dito. On our way there, pagpaingon dito, hapit mis Palo para maniud to. Kami ni Jackie, Maribel, Susan, order ko daghang dinuguan kay paborito ba na awan dito. Pagsugo na magkaon, uy, kaon mo na order kong duha ka kanang panaksan. Ako ra may nagkinaon, tinanaw ra ba sila nako? Wa pa ko nila tudloy dayon nga. Di na dapat ka bukod siyom na ng blood. Kaya kung ipahibawa pa ko dito, di na po ko ato mo consume. Mao na nga ang blood yun nagrepresent siya sa kinabuhi. Mao na nga dili pa consume sa Ginoo in reverence sa blood nga nagrepresent sa kinabuhi sa tao ug sa mananap. Mabitaw na nga kung ang tao makuwang nagdugo pabunuhan yun. Kay kung kuwang na imong dugo, kung mahutdan kag dugo, mamatay man yun. Ang tao. Muna nga, dili pa consume ang dugo tungod ka out of reverence sa dugo nga nag-represent sa kinabuhi. Mapitaw si Jesus, nagpaagay siya ang dugo kay iyang gihatag iyang kinabuhi para nato. Amen. Hallelujah. Kanang dugo, uso ba yan na karon, di ba? Barbecuehon man kanina. Ibutang na dito sa panaksan, niya pagahion, niya isliceon, i-cubes-cubes, niya tuhugon sa barbecue stick, is barbecuehon. Hello? So kita mga Kristohanon, dili na ta, ano? Hello? Pero di mo mabiya, di mo ka na mabiya sa inyong dinuguan tingali.
Okay na, napay ka na, basoy, no? O, napo na idugo ng basoy. Hallelujah. One time, dito pa mi sa Ormoc, nagpuyo, atong nag-eskwela pa si Elijah dito sa Ormoc. Pagdayo na mong uli, namay na maligya og ganang balot ba sa kilid ba? Sa kanang si Sisan nga school. Moto nga. Siya nga tag balot di. O sige, nga ta kay wa pa ko kay para do. Kaon balot. Ako nang giablihan akong ang sa bagal, no? So ako nang lahom. Human ako asin lahom na ako. Pag dili na ang kuan, ako nang usapon unta ang balot sa akong dili na sa akong baba. Out of nowhere yun. Ang Holy Spirit nanulti na ako. Kanang imong gikaon, daghan nagdugo. Giluwa na ako Wagid ko magunaw na dili gito agi kan sa ako. Kay diha ako sa akong baba. Kay kanan magong balot nagsuon, padong na magong nagkapiso. So nanay mga nag-circulate nga blood ana sa iyang system. Gagmay pa lang. Pero nanay blood ana nga nag-circulate. So ever since magsuon wa nagyud ko muka og balot. Itlog na lang. Kayo pa may dugo ang itlog. Hello? Amot ka ng Pinoy, yung nana ba na dugo. Murag nanay gamay yung dugo. Batay mo ng mga gagmay, mga veins bitaw. Kabantay mo na magsoon? Hindi ukab di mo sa Pinoy, naanay mga murag bitaw mga ugat-ugat. So, ganong gi-approve sa Ginoo gi-accept sa Ginoo ang offering ni Abel because naa siya element of death and shedding of blood. Nga mao'y requirement sa Ginoo aron makaduol ta niya. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Therefore, Abel was saved by grace through faith, just as we are saved today. Remember, Bigson, ang mga tao sa Old Testament, wala sila maluwas, pinaagi sa kanang pagtuman sa balaod. Why nakatuman ng mga Israelites, gawas kan Jesus, sa balaod sa Dios? Pulos sila nangapakyas. So therefore, Abel was saved by grace through faith, just as we are saved today. Sa samang paagi nga kita naluwas karon by grace through faith, si Abel usab naluwas sa ingon nga ana nga paagi. He was saved by grace through faith. Abel was saved by faith, then by looking forward to the death of Jesus at the cross for his sins. So si Abel, na-save siya by looking forward. Amen? Wa pa man mamatay si Jesus at that time. But ang iyang paghalad sa nating nga karnero was a way nga nag-look forward siya to the death of Jesus at the cross for his sins, thousands of years nga muabutay pa. Wa pa gani si Abel greater picture sa iyang gibuhat. Nag-obey lang siya. Nga mao ni ang pamaagi sa Ginoo para makaduol ngadto niya. Abel was saved by faith, then by looking forward to the death of Jesus on the cross for his sins. Wa pa man si Jesus mamatay atong hikayon na. Pero ang karnero sa Dios, ang karnero nga ilang giihaw, gipaagayan sa dugo, nag-look forward, nag-foreshadow sa eventual nga kamatayon ni Jesus dito sa cross. While today, we are saved by faith, today, when we look back, human naman si Jesus namatay sa atong panahon karon. So ang atong buhaton karon, we look back.
Amen? We look back to the death of Jesus on the cross as the only sufficient sacrifice for our sins. Pabitaw na himna, bigsoon nga ingon si Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Because siya lang ang namatay dito sa cross para sa pagtubos sa silos at kasalanan. Ang iyang kamatayon ra, maoy bugtong, makatagbaw, sufficiente nga sakripisyo para motagbaw sa silot o kabayaran sa hustisya sa Dios para sa atong kasalanan. Amen, mabigson. So, si Abel, ma-save siya by looking forward. Kita karon, ang tao karon, maluwas, pinagisapak, look back sa kamatayon ni Jesus ito sa cross 2,000 years ago. Amen. Okay, and this is the last one, Mixon, before I close. The faith of Abel is still speaking to us today, showing us the right way. Ingon ang Hebrews 11 verse 4, and by faith, he still speaks, even though he is dead. Patay na si Abel, thousands of years ago. Pero ang iyang pagtuo, nagapadayon pagpadulti. And is showing us the way, the right way. This is the right way. Ang iyang pagtuo ni Abel, ang iyang exhibit of faith, nagapadayon pag-testify nga this is the way of God. This is the right way. Follow this way. Ayaw niyo i-follow ang gibuhat sa akong igsuon. Kaya unacceptable to siya. Rejected to siya nga paagi. Human way to siya. Dili to siya pamaagi nga i-ordain sa Dios. The faith of Abel is still speaking to us today. Amen? And it is still guiding us, still showing us, directing us the right way, the way of God. The ordained way of God. Amen, mabigson. So, si Abel may halad. Kita, ano na ba tayo halad? Ano na ba tayo halad, bigson? Yes, ano na tayo halad? Ang atong halad, bigson, walilain si Jesus. Hallelujah. Ang iyang halad, 2,000 years ago, mo'y atong basihanan anong makaduol ta sa Dios. Amen? And there is no other way. There is no way nga mo bypass niyo ang kamatayon ni Jesus dito sa cross. Because ang kamatayon ni Jesus dito sa cross maoy the only doorway nga makasud ka sa presensya sa Dios o mapasaylo ka sa imong mga kasalanan. Amen. Let us all stand as we close this message. Atong awiton igsoon, I know nga wa ko makapaprepare ni ani sa worship team, but katong kanta bitaw nga, it's your blood that cleanses me. Kung kaya ni mo, It's your blood that cleanses me. it's your blood that gives me life. it's your blood that took my place in
washes me. Whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. It's your blood. Hallelujah. It's your blood that cleanses me. Hallelujah, Lord. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me. Whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. Ang dugo mo, O Jesus. Ang dugo mo, Jesus, ang naghinlukan ako. Dugo mo, ang naglugap, iinikin ang buhay ko. Nagugas sa tanang kasalanan ko. O Jesus, ang putling halad ko. Dugo mo, ang naglugap, iinigin ang buhay ko. Nagugas sa tanang kasalanan ko. O Jesus, ang putling halad ko. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ini kabuntagon, Lord, ini urasa. Lord, gipasalamatan ka namo nga you ordain a way nga pwede na mong kasudlan o balik ato sa imong presensya, O Diyos. Salamat, Ginoong, ikaw naghatag og paagi, the best way, ang pinakamaayo nga pamaagi. Aron kami matubos, maluwas, mapasaylo ang among mga kasalanan. Lord, salamat nga wala minimo pasagdi nga mo devise sa among kaugalingong mga pamaagi. Because we know, na wala gyud usa ka namo nga makasulod, mabahibalik, maluwas, papasaylo ang mga kasalanan pinagi sa among mga maayong binuhatan or kabuutan. Because you have declared already in your word that there is no one righteous. Walay bisan usa nga matarong, walay bisan usa nga nangita og nangandoy kanimo. Tanan mi talikod, tanan nagpakasala, tanan misalikway ni rebelde bato kanimo. O sa Lord, salamat Lord, you made a way for us. Og wala mi nimo pasagdi sa among kauliw pamagi. We thank you, Lord, na we may not truly understand sa imong pamaagi, but we trust, nga ang imong pamaagi is the best way. It's the only way.
na kami mapasaylo o mapasiguli balik ato sa Dios. Salamat, Lord Jesus, sa imong kamatayon. Salamat sa imong dugo na giula dito sa cross para sa among katubsanan. Thank you sa imong dugo nga man naghugas ka namo sa among kasalanan. Thank you sa pinagi sa imong dugo kami nahinluan sa tanang kahugawan. Salamat ka pinagi sa imong dugo. Kami nahimong bagong binuhat. Nahimong kabahin sa gingarian sa Dios. Pinagi sa imong dugo, kami nahimong mga katawan sa Dios. Among ngalan na sulat na sa libro sa kinabuhi. Ang ayan lang, na daigon ka na mo, Dios. Simpahon ka, pasidungkan ka. O kay pinagi ka nimo. Imong gitubos kami. Lord Jesus, sa imong pinagi sa imong kamatayon, pinagi sa imong dugo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamatan na itong Ginoo, Bigson. Come on, church. Salamatan ang Ginoo. Sa imong kagulingong pulong, sa imong kagulingong ngabel. Salamati siya. For the things that He has done. O sa mga tao nga wala pa makadawat kang Jesus, as their personal Lord and Savior, wala pa ninyo dawata si Jesus, as your only sacrifice para mapasiguli ka nga to, balik sa Dios. Ako kagiagda sa pagsunod din bubuo nga prayer. Bubuo kini nga prayer, apan kung imo kini sundon sa seryoso, sincero, kung daw ikaw gino'n nag-ampo, sa personal nga pag-ampo nga to sa Dios, madawat nimo ang kinabuhing walay katapusan o kapasayloan sa imong kasalanan. Sunda kini igsoon. Kini Hesus, ilan ako nga ako sa katao nga makasasala. O nga akong pakabutan o pakamayon. Dili gayon, makaluwas ka na ako. Pasalamat, Ginoo. Na dito sa cross, imong gitubos ang silot sa akong kasalanan. Ikaw namatay, o gilubong, o nabanhaw sa ikatulong nga adlaw. Ito ako, ikaw buhi gayon. O gani-ania sa among taliwala karon. O sa ako yablihan ako ang kasing-kasing, o giimbitar ko ikaw sa pagsulod nini, o sa paghari sa akong kinabuhi. Usba akong kinabuhi. Akong ihalad karon akong kinabuhi. Diha sa imong tiilan, O Dios. Kamita kini para sa imong kaduganan ug kahimayaan. Ginoo, by faith, akong gidawat ang imong kapasayloan ug ang imong gasa nga kinabuhing walay katapusan. Lord Jesus, for the rest of my life, I want to serve you. I want to love you. I want to honor you. I want to please you. In your name I pray. And I give you thanks. In Jesus' name, Amen and Amen. Pakpakan itong Ginoo Bigson. Thank you, Lord. Hallelujah.